Nagkaharap sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara at nagkainitan ng dalawang grupo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong pinagtalunan ng dalawang grupo? Jiggy, hindi nga idinetalya ng House Prosecution Panel kung ano-anong mga issue yung pinagdebatihan. Pero kinumpirma sa atin ng prosecutors na nagkaroon nga ng hindi pagkakasundo doon sa pagitan nila at ng defense team ni VP Sara Duterte. Gate nga po ng kampo o ng mga spokespersons ng House Prosecution Panel, normal lang naman talaga yung ganitong pagtatalo kapag magkakaiba yung mga argumento. Matipid pa nga yung mga nakuha nating impormasyon ngayong araw na ito, Jiggy. Pero kung babalikan lang natin, nauna nang nabanggit ni House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon na isa doon sa mga isyong hiniling ng kampo ni VP Sara doon sa Senate Impeachment Court ay ipagbawal yung mga ebidensyang hindi naka-attach o kasama doon sa original na Sabalya at Cabrera complaints. Git nga ng kampo ng bise, fishing expedition yung nangyari. Nakuha raw kasi yung mga ebidensya doon sa pagdinig ng House Committee on Justice. At kabilang nga doon sa kinikwestyong mga ebidensya yung records mula doon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pero nauna na yung pinalagan ng House Prosecutors dahil wala raw itong legal na basehan. At inaasahan na nga raw ng prosekusyon yung ganitong manifestation ng kampo ng bise na pawang teknikalidad lamang ang pinupunterya. Narito po ang pahayag ni House Prosecution Spokespersons Zia Alonto Adyong at Rene Co. May disagreements on points na dapat pag-agrihan in a pre-trial conference, which is yun nga po yung proposed stipulations, statements of issues, etc. So wala naman pong ganong pagtaasan ng boses, etc. Normal adversarial proceedings po yung alam nating nangyari. I would expect much technical objections would arise in the coming days because that would only explain that they don't have that explanation that they can provide to counter the evidence presented by the prosecution. At Marian, ano ang payag ng defense team tungkol dito? Gigigiit nga nung isa dun sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa Attorney Michael Poa, normal naman talaga sa mga pre-trial yung mga argumento. Narito po yung kanyang pahayag. Hindi naman tense, that's usual in pre-trial, even in the RTC, ganyan yan. So, wala naman, it's really nothing out of the ordinary. Hindi ba kinailangan lumipat kayo sa smaller room? Para lang mapag-usapan kung ano yung maging agreements ng both parties para mapabilis yung proseso. At pagkatapos itong pre-trial ay ano nang susunod, Marian? Jiggy, ay nga doon sa prosecution panel, nasa 30 trial dates daw yung hinihiling ng defense team para maglatag pa lang ng mga ebidensya. At kung 3 araw o Lunes hanggang Miyerkules nga lang yung pagliliti sa 1 linggo, aabot yan pa lang ng 3 buwan para lang doon sa paglalatag ng ebidensya ng defense team. Samantala, Jiggy, yung House Prosecution Panel naman, walang hiniling na specific number of trial days. Darito po yung pahayag ni Congressman Adyo. Ang position lang naman ng House Prosecution Team is it would be a speedy trial. It will not drag on like with the unnecessary delay na magkaroon na ng judgment ang impeachment court at enough time para mapag-usapan at may latag ng House Prosecution Team yung kanilang ebidensya. At Jiggy, hindi nga natapos ngayong araw yung pre-trial conference ng defense at prosecution teams. Ipagpapatuloy nga daw nila sa Lunes yung pagmamarka ng ebidensya at inaasahan daw na medyo matatagalan pagdating doon sa 2 articles of impeachment, partikular na yung tungkol doon sa confidential fund misuse at yung unexplained wealth. At sa July 6, mag-uumpisa ng gumulong ang mismong paglilitis kay VP Sara. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.